Noong gabing iyon, nakipagpulong si Emma kina Kat at Hutton para sabihin sa kanila na ang paghingi ng saklolo na ipinadala nila mula sa rig bago dumating ang tsunami ay natanggal sa lahat ng talaan. Naputol ang pag-uusap ng isang doktor na nagpaalam kay Kat na nahanap na nila ang kanyang asawa. Malubha ang kanyang kalagayan ngunit hindi na ito lumalala at nakilala pa niya si Kat na nagsimulang umiyak. Walang masyadong pag-asa dahil puno na ang lahat ng ospital at kailangan niya ng mas maayos na paggamot. Sa rig, sinabi ni Kyle kay Rose na sumasang-ayon siya na ipakita sa kanya ang lahat ng impormasyon sa talaan, kabilang ang isang drone na idinisenyo upang patayin ang ancestor. Biglang pumasok si Bremner at pinagbantaan silang dalawa ng baril na nakita ni Harish sa security camera. Binaril ni Bremner ang camera at ang ingay ay nag-alerto kay Fulmer na nakita kung ano ang nangyayari sa isang bintana at nagsimulang pumuslit sa paligid. Tinawagan ni Harish si Easter at binalaan siya habang naghahanap ng footage mula sa ibang anggulo. Di nagtagal, sumama si Fulmer kay Harish at naghanap ng mga armas para lamang matuklasan na kinuha ni Bremner ang lahat ng ito. Patuloy na sinusubukan ni Rose na makipagnegosasyon kay Bremner na nagsabing sumali siya sa panalong panig at gustong makuha ang talaan. Kasabay nito, sinubukan ni Darian na makipag-ugnayan sa kanya ngunit hindi nagtagumpay at nakita ni Morgan na ang lahat ng access niya mula sa system ay nawala. Biglang pumasok si Hutton sa silid at itinulak si Darian upang maabot si Morgan. Ininsulto siya sa pagtanggal sa talaan ang pagtawag ng saklolo at sinabi sa kanya na tingnan ang mga tent upang makita ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ginawa iyon ni Morgan at napansin niya ang mahirap na kalagayan ng lahat, kaya tumawag siya para humingi ng tulong. Sa loob lamang ng ilang oras, dumating ang mas maraming doktor na may dalang gamot para tulungan ang asawa ni Kat. Nakakaramdam pa rin ng pagkakasala, binigyan ni Morgan si Kat ng USB drive na may katibayan upang idemanda ang kumpanya. Ngayon ay kailangan niyang umalis sakay ng helicopter bago siya mahuli ni Darian at sumama sa kanya si Hutton. Di nagtagal, dumating si Magnus at ang kanyang koponan sa rig at sinabi sa kanila ni Easter kung ano ang nangyari. Habang sinusubukan nilang mag-isip ng plano, naghanda si Bremner na barilin si Rose kaya sa wakas ay pumayag si Kyle na ipakita sa kanya ang lugar sa lab kung saan niya itinago ang talaan. Naghihinala si Bremner kaya ginamit niya ang speaker para sabihin sa buong crew na lumikas patungo sa subsea module. Habang gumagalaw ang mga tao, ginamit ni Magnus ang pagkakataong magtago sa likod ng mga tao at lumabas dala ang baril ni Heather. Pumunta siya sa security room at gumawa ng plano kasama si Fulmer. Sabay silang kikilos habang ina-update sila ni Harish sa lokasyon ni Bremner sa pamamagitan ng panonood sa mga kamera. Sa medbay, sina Askell at Heather ay nag-eeksperimento sa mga spores, hindi alam kung ano ang nangyayari. Naglagay si Askell ng mikropono sa loob ng garapon ng mga sample at pinatugtog ang signal na naging sanhi ng paggalaw ng mga ito sa mga partikular na pattern. Lumilitaw na ang mga spores ay nasasaktan kaya napagpasyahan nilang ang signal ay hindi galit. Ito ay isang pag-iyak para sa tulong. Ginabayan ni Kyle sina Bremner at Rose sa lab at nang umakyat sila sa hagdan, kumuha si Rose ng fire extinguisher para hampasin si Bremner. Habang nahuhulog siya ay inubos ni Rose ang extinguisher bilang distraction bago ito inihagis para saktan siya muli. Pagkatapos ay ini-activate niya ang alarma sa baha at tumakas kasama si Kyle. Hinarang ng emergency system ang lahat ng pinto na iniwan sina Magnus at Fulmer sa ibang antas. Gamit ang mga kamera, sinabi ni Harish sa kanila ang ibang pasilyo na magagamit nila. Mabilis na naka-recover si Bremner at tumawid sa pinto sa may hagdan bago ito magsara. Si Rose at Kyle ay hindi makaalis ngayon sa lab at inamin ni Kyle na nagsinungaling siya tungkol sa talaan na naroroon. Ang totoo ay nasa silid ito ng pagproseso ng mineral. Nakahanap si Bremner ng fuse box at pinatay ang enerhiya sa buong pasilidad maliban sa mga emergency protocol. Pinutol ni Fulmer ang ilang mga wire malapit sa pinto at nagawang buksan ito, kaya ngayon sila ni Magnus ay maaaring patuloy na gumalaw. Sa isa pang pasilyo, nakakita sila ng sirang panel na nagpapahiwatig na nasa malapit lang si Bremner. Sa lab, napagtanto ni Kyle at Rose na ang heater ay nakapatay din, kaya kung hindi sila maililigtas sa lalong madaling panahon ay magyayelo sila hanggang sa mamatay. Nagtago sila nang marinig nila ang pagdating ni Bremner sa pinto at sinubukang buksan ito ngunit hindi nagtagumpay. Biglang nakarinig din ng ingay si Bremner at tumakbo siya para magtago. Dumating din ang dalawa sa lab at kinalikot ni Fulmer ang isa pang panel para buksan ang pinto. Ang grupo ay muling nagkasama at sumang-ayon na pumunta sa silid ng pagproseso ng mineral upang mahanap ang talaan na narinig ni Bremner. Pagkatapos ng maikling paglalakad, nakarating sila sa tamang kwarto at kinuha ni Kyle ang talaan mula sa pinagtataguan nito.
Habang ibinibigay niya ito kay Rose, bumalik ang enerhiya. Pagkatapos ay pumunta ang grupo sa subsea module at nahanap si Bremner na hawak si Harish bilang hostage. Inialok ni Rose ang talaan at nang gagawin na nila ang palitan ay tumalon si Fulmer kay Bremner at nagsimula silang maglaban para sa baril. Sa pakikipagpunyagi, aksidenteng napaputok ang sandata at tumama ang bala kay Rose. Tumakbo sina Magnus at Fulmer para tingnan siya na nagbigay kay Bremner ng pagkakataong kunin ang talaan at tumakas. Nagmamadaling humingi ng tulong si Kyle, ngunit huli na namatay si Rose sa pagkaubos ng dugo sa mga bisig ni Fulmer. Gayunpaman, sa kanilang sorpresa, ang bala ay nagsimulang maglaho at ang sugat ay nagsara nang makita niya ang puso ng ancestor. Nang magising siya, napagtanto ni Fulmer na hinawaan niya ang kanyang sarili ng mga spores. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipag-ugnayan si Bremner kay Darien para sabihin sa kanya na nasa kanya ang talaan at nag-text si Darien sa board upang ipaalam sa kanila na maaari nilang ilunsad ang proyektong Circle Iron 2 sa lalong madaling panahon. Dinala si Rose sa medbay at ipinaliwanag niya kay Fulmer na naiintindihan na niya ngayon. Ang ancestor ay hindi naging sanhi ng malawakang pagkalipol sa nakaraan gaya ng inaakala nila. Sa katunayan, ito ang nagbigay daan sa buhay na muling buuin pagkatapos ng isang trahedya. Kapag sinira ng kumpanya ang puso nito, kapantay nito ang katapusan ng buhay gaya ng alam nila. Samantala, binigay ni Kat ang USB drive kay Emma at sabay nilang sinuri ang nilalaman. Nakakita sila ng video mula kay Morgan na inaamin ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng kumpanya. Hindi nagtagal, lumabas ang video sa bawat channel at nakatanggap si Darien ng nakakatakot na tawag mula sa board. Ang mga reporter ay nagsimulang sumunod sa kanya kahit saan at ang isang mensahe mula sa board ay nagsasabi sa kanya na ang kasunduan ay hindi natatapos kung hindi niya maayos ang sitwasyon. Sa rig, hinanap ni Magnus si Bremner at nabigong mahanap siya, kaya bumalik siya sa kanyang team para manood din ng balita. Sa sandaling iyon ay dumating ang helicopter na nagdadala kina Houghton at Morgan. Inamin niya na hinarang niya ang tawag para sa saklolo mula sa unang rig, ngunit noon ay hindi niya alam kung ano ang pinaplano ni Cook at ngayon ay nagsisisi siyang tinulungan siya. Plano ni Morgan na mapanalunan ng karapatan sa Arctech at sugpuin ito upang pigilan ng kumpanya na gamitin ang mga ito. Sinabi niya sa kanila ang tungkol kay Darien at ang lahat ng miyembro ng board na ipinaliwanag na kung sinabi nila sa publiko ang tungkol sa ancestor mula pa sa simula, palalabasin ng kumpanya na ito ay kaaway. Ang board ay may drone na may lason na maaaring ilunsad mula sa lahat ng dako, kaya kapag ibinigay sa kanila ni Bremner ang talaan na may lokasyon ng puso ng ancestor ay wala ng pag-asa. Naputol ang pag-uusap ni Darien na lumabas sa balita para sisihin si Morgan sa lahat ng ginawa ng kumpanya, sinabing hindi alam ng board ang tungkol dito. Sinabi ni Rose na may isang paraan lamang upang labanan ito, dapat silang pumunta sa puso at ipakita ito sa pangkalahatang publiko upang makuha ang kanilang simpatsya. Kung ito ay gagana, gugustuhin ng lipunan na protektahan ng ancestor at pigilan ng kumpanya. Ang pangkat ay nagtipon upang pag-usapan kung paano magpapatuloy. Naaalala ni Kyle ang lokasyon ng puso, ngunit nang patayin ni Bremner ang enerhiya ay sinira niya ang navigation system upang hindi ito maabot ng rig. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Rose na maaari itong maabot ng rover, kaya sumang-ayon sina Kyle at Houghton na simulan ng pag-aayos nito habang si Askell ay naghahanap ng paraan upang i-reprogram ang signal upang magamit ito bilang proteksyon. Habang nagsusumikap ang buong crew, ipinahayag ni Fulmer ang kanyang suporta at sinabi kay Rose na sasama din siya. Nang handa na ang rover, bumaba sina Rose at Fulmer at kailangang magmaneho ng napakabagal dahil napakadilim sa kanilang paligid. Samantala, nag-aalala si Magnus tungkol kay Bremner at iniisip kung naghihintay ito para sa kanila na mahanap ang puso upang barilin ng lason, kaya hinanap niya ito muli. Sa isa pang silid, inihahanda ni Bremner ang lason at sinundan ang mapa mula sa talaan upang gabayan ang drone. Pinadalhan niya ng text si Darien para masundan din niya ang drone. Makalipas ang ilang minuto, may nakita sina Kyle at Harish sa radar malapit sa rover ngunit hindi ito tumugma sa signal mula sa mga nakaraang pag-atake. Napagtanto ni Morgan na ito ay isang drone na ipinadala ni Bremner at binalaan si Rose na pinilit ang rover na umandar ng mas mabilis kahit na kumonsumo ito ng mas maraming enerhiya. Patuloy na sinusundan sila ng drone at napagtanto ni Rose na pinoprotektahan din ito ng signal, kaya pinatay niya ito. Nawalan ng koneksyon si Bremner sa puso ngunit desperado itong tapusin ang plano at ginamit pa rin ang drone na bumaril upang lason. Sa sandaling iyon ay nahanap siya ni Magnus at bago makuha ni Bremner ang kanyang baril, pinaputukan niya ito sa balikat upang patumbahin siya.
Pagkatapos ay sinuri ni Magnus ang computer at natuklasan na ang lason ay nabaril na. Nakita ni Darian ang parehong bagay at isinara ang kanyang deal sa board. Sa ilalim ng tubig, sina Fulmer at Rose ay narinig ang ancestor na umiiyak sa sakit kaya pinahinto nila ang rover. Pagkatapos makakuha ng update mula kay Magnus, tinawagan sila ni Morgan para ibigay sa kanila ang masamang balita at sinabihan silang bumalik. Tumanggi si Rose na sumuko kahit na ang rover ay mayroon lamang 50% ng enerhiya na natitira na nangangahulugang hindi sila makakabalik. Ipinaliwanag niya na ang hindi pagtulong sa ancestor ay nangangahulugan ng kamatayan para sa sangkatauhan, kaya't pinatay ni Fulmer ang radyo at sumang-ayon na tumulong. Sa rig, sinabi ni Magnus sa kanyang koponan na patayin ang lahat ng mga hindi mahalagang sistema upang ilipat ang enerhiya. Pinaandar ng dalawa ang rover at patuloy na sumulong hanggang sa makahanap sila ng bangin. Sa palagay ni Fulmer, wala nang pag-asa, ngunit napansin ni Rose ang ilang mga kakaibang ugat sa pinakasahig ng karagatan at nagpa siya na magsuot ng suit upang mag-imbestiga. Nang malapit na siya, kumuha siya ng bato na agad na naglaho. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mga ugat at ipinaalala sa ancestor na kung nagawa nitong pagalingin siya, maaari rin itong pagalingin ang sarili. Ang mga ugat ay nagsimulang kuminang at ibinunyag ang puso na nakatayo sa gitna ng bangin. Napakatangkad nito at ang milyong mga ugat nito ay kumakalat sa bawat direksyon. Biglang nagdilim ang lugar at pinaalalahanan ni Fulmer si Rose na ang rover ay halos wala ng enerhiya, ngunit sinabi ni Rose na hindi pa ito natatapos. Matapos pagalingin ang sarili mula sa lason, ang ancestor ay nagsimulang kuminang ng mas maliwanag kaysa dati. Ang ilaw ay umabot sa ibabaw ng yelo at sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga karagatan sa buong mundo ay nagpakita ng parehong kababalaghan. Ibinalita ng bawat channel ang kumikinang na mga dagat at ngayon ay nakita ng lipunan ang katotohanan. Sa loob lamang ng ilang oras, natanggap ni Darian ang napakaraming mga abiso na nagsasabing ang gobyerno ay mag-iimbestiga sa kumpanya na ang mga presyo ng langis ay bababa at ang mga stock ng enerhiya ng Arctec ay nakansela. Nakatanggap din siya ng tawag mula sa kanyang superior na ikinatakot niya. Pagkaraan ay bumalik si Rose sa rover upang maghintay para sa kanilang katapusan kasama si Fulmer dahil mayroon lamang 1% ng natitirang baterya. Sa pagkaubos ng enerhiya, ang mag-asawa ay nagkabati at nagsalo sa halik. Biglang lumitaw ang isang ilaw sa malapit at napagtanto nila na inilipat ni Magnus ang rig na may reroute na enerhiya upang mailigtas sila. Sa umaga, sinabi ni Morgan sa mga tripulante na hindi pa ito natatapos dahil ang mga makapangyarihang tao sa likod ng kumpanya ay nais na maghiganti. Gayunpaman, ang mga tripulante ay handa na upang labanan ang anumang bagay na dumating sa kanila. Sa kalangitan, isang misteryosong satellite ang nakahanap ng kanilang lokasyon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.